Truck na may pera. Akala ng mga tiga-barangay Santo Niño sa San Pablo City sa Laguna, ito na ang magdadala sa kanila ng swerte. Pero anyari, pera na? Giniling pa? Sa sobrang galit daw ng isang misis sa kanyang mister, bilang paghihiganti, shrineder niya ang pera nilang aabot ng tumataginting na 4.5 million pesos. Bakit ganun na lang ang puot ni misis sa kanyang mister? Ang mga pira-piraso na lang pera ng mag-asawa, pinagkaguluhan. Ay, pera! Matapos ibagsak nito lang nakaraang linggo sa isang junk shop sa San Pablo, Laguna. Tinanong namin yung driver, nag-away daw yung amo nilang mag-asawa. Kaya yung perang yun napulot dito ng mga bata. Kasi habang binababa yung bakal, nangangalat yung pera doon sa truck nila. Nilagay ko doon sa aming poon, ang paswerte. Ito ay nasimot ko sa jam shop. 500, may 100. Umaasa sila na ang mga pira-pirasong pera kapag kanilang nabuo paraan para matupad din ang mga pira-piraso nila pangarap. Ang mangangalakal na si Maitong, ang nahakot daw niyang pira-pirasong pera, umabot ng isa palanggana. Kakagulo mga bata, siyempre nakigulo na rin ako. Nang hinayang din ako eh. Hindi ko sayang naman itong ganito, pinunit lamang. 300 piso kada araw ang kinikita ni Maitong at sa mahigit 17 taon niyang pangangalakal, ngayon lang daw siya nakahawak ng ganito kalaking halaga kahit pa punit-punit na. Ito eh, nilagay ko sa palanggana. Mas maraming kulay yung 500 at saka may 20, 1,000. Siguro mga abutin din yan 10,000 siguro. Malaking turong na rin sana yun. Ay hindi kikitain ng ganong kanalang. Kahit din isang buwan di kaya yun. Sa pag-asang baka mabuo pa niya ang mga pira-pirasong pera, igrinupo niya ang mga ito ayon sa kulay. Pagkatapos, sinubukang pagdikit-dikitin ng scotch tape. Nagbabaka sakali raw kasi siya na baka pwede pang mapapalitan ang mga ito sa bangko. Binuo ko siya kaya lang mahirap eh. Di mabumaigi. Hiwa-hiwalay talaga. Wala yung mga tao, yung mga number niya, wala rin. Ilalaan ko sana yun sa negosyo kung ganyan, junk shop. Hindi na ako aangkat sa akin. Ang kapitbahay naman ni Maitong na si Hyra D sa barya-barya umaasa sa kanyang piso net business. Pero ngayon, limpak-limpak na perang papel na raw ang kanyang hawak. Yun nga lang, punit-punit naman. Tinatawag na yung asawa ko eh. Sabi ko, yan meron daw perang punit-punit doon. Sabi baka naman peke o play money. Sabi, hindi daw, totoo daw. Ang nakuha nilang mga punit-punit ng pera, inilagay nila sa supot. Yung iba, remembrance. Sabi, baka daw swerte sa wallet. Kaya yung mga tambay po, yung iba, naglagay ng konti sa wallet. 6 na buwan ng buntis si Hyra D. Kung mapapatunayang totoo at may halaga pa ang mga pira-pirasong perang nakuha niya, baka malaking tulong daw para sa kanyang panganganak. Samantala, ang kumakalat na kwento sa kanilang barangay, ang mga punit-punit na pera mula raw sa mayamang boss ng pahinante ng truck. Ano to? Ano? Wala ka ng pera sa pambababae mo. Matagal na raw babaero ang naturang boss. Kaya nung nahuli na naman ito ng kanyang misis, sa galit nito, ishrineder ang kanilang milyones. Sa dami naman na naghihirap, bakit hindi pa ipinamigay nilang nung babae yung pera? Nanghinayang ako kasi imbes na pambili nilang bigas o kaya dahil ng ngailan, di ba? Ba't ganito? Ginawa nila. Ang pahinante ng truck na nagdala ng pera sa junk shop dito sa bayan ng Dolores sa Quezon, natagpuan ng aming team, si Mark. Nabutan po namin yung mga pera na yun doon sa basurahan. Kasi po, nakita namin doon, mga punit-punit na. Ito po yung truck na ko, pinagkarga ng pera. Ang mga kalahati po dito yung kinarga ng mga pahinante ko po. At siyempre, lumilipad po yun habang nananakbo po yung sasakyan. Pero saan ba nagmula ang kwento na isang misis na galit sa kanyang mister ang nag-beast mode at nag-shredder ng kanilang milyones? Mga kaibigan ko po doon na mga driver, operator po ng bulldozer, meron daw mag-asawa nung doon nag-away. Pero hindi ko po alam kung totoo nga po yun. Yun daw galing daw sa abroad. Tapos pinunit-punit daw po yung pera. Pero kahit isa si Mark sa mga nagkalat ng kwento, duda rin siya kung totoo ito. Kung pinunit-punit po yun ng asawa lang, hindi po pare-parehas ang gayat. Ayaw yun po ipare-parehas halos. Pinuntahan
Pinuntahan ng aming team ang dump site sa syudad ng Lucena sa Quezon. Pinagmulan daw ng mga punit-punit na pera. Nadatnan nila roon na nakatambak ang iba pa punit-punit ding pera. Pero nung tinanong nila ang caretaker kung saan ang mga ito nanggaling, Permi namin nakikita dito pag hinahakot ng aming garbage truck. Hindi po namin alam kasi landfill ito na pag dinadala dito, alam na kasama ng basura. ang mas mahalaga ngayong tanong, may halaga pa ba ang mga punit-punit na pera? Para maliwanagan, sinamahan namin sina Maitong at Hyrady sa BSP o sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ma'am, ito po ba yung may halaga pa? Totoo po ang pera ito? Sa tingin ko po, ito po ay totoong pera. It would be difficult for anyone to put it together. Buuin man niya at pinresent sa Bangko Sentral para palitan, e-examinin pa rin ho namin yan kung yung mga piraso na yon ay galing sa iisang pera o sa iba-ibang banknotes. Talaga ho, ganito ang specifications namin na kaliliit para imposible na ho sa mga tao na buuin nito na parang puzzle. Ang mga tao kasi pag nalaman nilang, ay pera ito, pwede ko pa itong pagdugtong-dugtongin, hindi na ho pwede. Saan po kaya nanggaling yung pera? Kasi po ang balita nga po sa amin doon daw po sa mag-asawang nag-away daw. Lahat po ng branches ng Bangko Sentral ay kumakalap ng lumang pera para hindi na ho siya bumalik sa sistema at mapalitan ito ng bago. Yun hong lumang pera na idineposito sa amin ng bangko ay sisirain na po namin. Pagkatapos, papalitan namin ng bago. Sinusunod po kasi nila doon yung clean note policy nila na karaniwan po silang nagtatapon sa amin every 2 weeks. Nagpapakolekta po sila ng mga shredded monies nila or yung mga demonetized, at the same time yung mga office waste po nila. May paalala rin ang BSP sa mga hindi otorisadong sumira o pumunit ng paper bills. Ang pagsira po ng pera, ang pagpunit, gusot, pag-stapler ng pera, ito po ay bawal under Presidential Decree 247 kung sino man ang napatunayan na nagsira, sinadyang sinira ang pera, ito ay may kaparusahan. Ang fine niya, 20,000 pesos o kaya hindi humigit sa 5 taon na imprisonment. Siyempre, nang hinayang din. Wala palang halaga yun, inipon namin ang inipon. Sinurrender na lang po kasi hindi na rin naman po mapakikinabangan At dyan nagtatapos ang kwento tungkol sa pera na naging basura na sadya palang pinunit dahil demonetized na o paso na at hindi dahil may misis na nagalit sa kanyang mister. Pero sana sa susunod na gawin ito ng mga bangko, huwag naman kung saan-saan lang itapon, lalo pat pera. Huwag silang paasa. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.